Ako si Wilma, asawa ng isang negosyante. Yung anak ko ang nakadiscover ng inyong channel, Sir Casper. Kaya hiningi ang permiso ko na ibahagi ko ang aking kwento. Pumayag naman ako para maibahagi ko rin ang aking karanasan noong taong 1987 dito sa lugar ng Capiz. Sisimulan ko na ang kwento. Balik tayo sa mga panahon na yon. Natandaan ko noon na sa susunod na buwan na kasi ang kaarawan ng aking panganay na anak na si Raymart. Kaya aligaga kami sa paghahanda at pag-iisip ng mga pagpaplano. At dahil first baby namin ni Ron, gusto namin mabigyan ng magandang kaarawan ang aming anak. Lalo na at may negosyo ang aking asawa. Bago ko naging asawa pala si Ron, may negosyo na siya. Kaya naman nung naging mag-asawa kami, ako na lang ang naiiwan sa bahay at nag-aasikaso sa mga gawain. Isang araw noon, kinausap ko ang aking mga katulong at kapitbahay para sabihin sa kanila ang nalalapit na kaarawan ng aking anak. Dahil nalalapit na ang kaarawan ni Raymart, kung maaari sana ay maghanap kayo ng kusinera na makakatulong ninyo sa pagluluto. Iyong mapagkakatiwalaan. Pakiusap ko sa kanila na agad naman nilang sinang-ayunan. Mahirap kasing magtiwala nun. Lalo at busy ako at wala nang panahon para ako pa ang maghanap ng kusinera. Lumipas sa mga araw at dumating ang kaarawan ng aking anak. Lahat ay naghanda para sa mahalagang okasyon na iyon. May mga naglinis sa loob ng bahay, nag-aayos sa malalawak na bakuran ng aming bahay. Ako naman ay nag-ayos ng aking sarili. Nang matapos, lumabas ako ng bahay at tinignan ang mga nagluluto sa likod bahay na yon. Binati ako ng mga naroon. Hanggang sa napatingin ako sa isang matanda na kasalukuyang tinutulungan ng isa sa mga kapitbahay ko. Hindi ko siya kilala kaya lumapit ako sa kanila. Magandang umaga po. Ngayon ko lang kayo nakita. Taga saan kayo? Tanong ko. Taga dyan lang sa Porok 7. Kailangan ko kasi ng trabaho dahil alam mo na matanda na maraming sakit. Kaya nang mabalitaan ko na naghahanap ka ng kusinera, nagpresenta din ako. Paliwanag naman ng matanda. Ngumiti ako at sinabing ayos lang iyon. Ang mahalaga ay nakatulong ako. At umalis na rin ako roon at nagtungo sa aking silid. Habang nag-ayos ng sarili, biglang sumagi sa isip ko ang matanda. Parang may kakaiba sa kanya ng mga sandaling iyon na hindi ko maipahiwatig. Pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin at inalis ko na lang iyon sa aking isipan. Naghanda na lamang ako para sa kaarawan ng aking anak. Nang matapos ang pagluluto, inihanda na ang mga pagkain sa mesa at nagsimula na ang selebrasyon. Kasama ang matanda sa mga naghain ng pagkain. Naupo kami sa paharap sa mga bisita. Marami ang mga dumalo, mga kamag-anak, kakilala, at may mga ilang pang nasa matataas na opisyalis sa baryo namin at bayan. Ang matandang tagaluto ang nagdala ng pagkain sa aming mesa. Pinakatitigan ko ang matanda. Para bang may kamukha siyang hindi ko lang maisip kung sino. Siyang naglagay ng pagkain sa aming mesa. Maraming salamat po, Manang. Magiliw kong sabi. Walang anuman, anak. Sana magustuhan mo ang luto ko. Nakangiting sambit naman ng matanda. Nagsimula na kaming kumain. Masarap ang mga nakahandang pagkain. Nang matapos ang kainan, nagsimula na rin ang mga palaro. Naging masaya naman ang mga bata. Hanggang sa mapansin ko na hindi na nila kasama ang matanda. Lumapit ako sa isa sa mga katulong ko at tinanong kung nasaan ang matanda. Ay, umuwi na po, ma'am. Pinagbalot nga namin ng pagkain kaso tumanggi siya. Sapat na raw na nakadalo siya at nakapagluto rito. Tumango na lamang ako at pumasok na sa loob ng bahay.
Maaga akong nagpahinga ng gabing iyon dahil sa pagod. Sa kasarapan ng tulog ko, bigla akong napabalikwas ng bangon nang makaramdam ng init ng katawan na para bang sinisilaban ako. Maging ang aking asawa ay nagising na rin. Tinanong niya ako kung ano ang problema kasi hindi talaga ako mapakali. "Mainit ang katawan ko, Ron. Para akong sinisilaban sa init," sagot ko. Sinalat niya ang aking noo. "Hindi ka naman mainit. Okay ka naman. Baka dala lang yan ng pagod," sagot ng aking asawa. Bumaba si Ron para kumuha ng tubig sa kusina. Nahiga muli ako sa kama. Uminom agad ako nang iabot sa akin ng aking asawa ang isang baso ng tubig. "Ayos na bang pakiramdam mo?" Nag-aalalang tanong ni Ron. Mainit pa rin ang aking pakiramdam. Pero dahil ayaw ko mag-alala ang aking asawa, sinabi ko na lamang na ayos na ako. Muli, natulog kami. Kahit ganoon ang nararamdaman ko, nakatulog naman ako ulit. Kinabukasan ay ayos na ako. Kaya inisip ko na baka dala lang ng pagod, kaya ganoon ang nararamdaman ko. Pagkarating ko sa kusina, naghihiwa ng bawang si Michelle. Hindi ko malaman kung bakit bigla na lamang akong natakot doon. "Ilayo mo sa akin ang bawang," sigaw ko. Nagmamadali naman na ginawa iyon ng katulong ko. Tinanong niya kung bakit gusto kong ilayo niya ang nasabing bawang. Sinabi ko naman na hindi ko alam. Basta bigla na lamang akong nakaramdam ng takot nang makita ko iyon at maamoy. "Ma'am, alam niyo ba ang mga aswang ay takot sa bawang?" Tanong ni Michelle. "Anong ibig mong sabihin, na aswang ako?" Nagugulo ang tanong ko. Umaling si Michelle at sinabi na baka nahawaan ako. Sinabi ko, paano ako mahawaan? Wala naman akong nakakasalamuhang aswang. Ipinaliwanag niya sa akin kung ano ang ibig niyang sabihin ng salitang hawa. Na kapag nakakain ng pagkain na ginawa ng aswang o nalawayan ng aswang, ay nakakahawa na daw yon. Bigla akong nandiri sa sinabi niya. Inisip ko kung may nakain ba ako na gawa ng aswang, pero wala talaga eh. Hanggang sa biglang sumagi sa isip ko ang matanda na siyang nagbigay ng pagkain sa akin. Pero wala akong maisip na dahilan para gawin niya iyon sa akin. Bagkus ay inisip ko, paano ko maibibigay ang bayad sa kanya? Hindi ako mahahawaan dahil wala naman akong nakasalamuhang aswang. Baka masama lang ang pakiramdam ko, o di kaya ay baka nagbubuntis ako. Naging maayos naman ang maghapon ko, pero pagdating ng gabi ulit, ganoon na naman ang pakiramdam ko. Mainit ang aking pakiramdam kahit na malamig ang panahon. Pinagpapawisan rin ako. Dali-dali namang nagtungo sa kusina si Ron at kumuha ng palanggana para dampian ako ng maligamgam na tubig. Gusto mo na bang magpatingin sa doktor? Kagabi, ganyan din ka naman. Yan din ang nararamdaman mo. Labis na pag-aalalang sabi ng aking asawa. Hindi na ako nagatabili pa. Pumayag ako. Nang gabing iyon ay maaga pa naman, kaya pumunta kami sa ospital sa bayan. Sinabi ng doktor na wala naman daw akong sakit. Magpahinga na lang daw ako at niresetahan ako ng vitamins. Sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang pagkaramdam ko. Subalit isang tanghali, nakaramdam ako ng pagkahilo at pagsusuka. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang itim ang isinuka ko. Ma'am, ayos lang kayo? Nag-aalalang tanong ni Michelle at napailing nang makita ang isinuka ko. Umupo ako at inabutan niya ako ng tubig. Ikunento ko sa kanya na nagpa-check up ako pero walang nakita na anong sakit ang doktor. Dahil hindi po normal na sakit ang dahilan kung bakit kayo nagkakaganyan, ma'am. Ibig sabihin ay unti-unti nang nilalaso ng aswang ang iyong katawan. Sigurado, nahawaan po kayo. Paliwanag ni Michelle. Pero paano ako mahahawa? Wala akong matatandaan na nag-abot sa akin ng pagkain
liban na lang sa matanda na tumulong sa pagluluto nun. Ibig bang sabihin nun, aswang ang matanda? Pero bakit niya gagawin iyon kung sakali? Nalilito ako noon. Kung sino ba ang matanda na yon? Hindi natin alam, ma'am, kung sino ba ang nanghawa sa inyo. Marami pong mga tagaluto noon at kailangan niyo pong gawin ay magpagamot para malaman natin kung sino ang nagbalak na manghawa sa inyo. Matutulungan kayo ng aking lolo. Ipinaliwanag din ni Michelle na kailangan ng maagapan iyon. Dahil baka kumalat na sa katawan ko ang hawa at mas lalala pa ang kondisyon ko kapag ang nasabing sisiw ay magkakaroon ng balahibo. Hindi lang yon, pwede na akong maging aswang habang buhay kapag hindi ito napatay sa loob ko. May kaalaman pala si Michelle pagdating sa mga ganong bagay dahil albularyo pala ang kanyang lolo at minsan na siyang nakasaksi sa mga nahawaan ng aswang. Ang ipinagtataka ko lang, ako lang ang nakaramdam ng ganito. Ako lang bang nahawaan? Naguguluhang tanong ko. Ibig sabihin kayo po ang punteriya niya, sabi ni Michelle, at naiintindihan ko na. Kaya nang makauwi ang aking asawa, sinabi ko sa kanya ang mga sinabi ni Michelle. Wala namang masama kung maniniwala tayo sa kanya. Malay mo, totoo pala ang mga sinabi niya. Sigonda ng aking asawa. Kaya napagpasyahan namin na pumunta sa albularyo. Mabuti na lang at isang magaling na manggagamot ang lolo ni Michelle. Sinamahan niya kami na pumunta sa bahay ng kanyang lolo. Lumang bahay lamang iyon na sa tagal ng panahon ay sira na ang ibang bahagi niyon. May mga iba't ibang uri ng halaman sa gilid at may kung ano-anong nakasabit sa labas na pinatuyong dahon at iba pa. Kumato kami sa pinto at pinagbuksan ng isang matanda na halos uba na ang buhok. Pero maganda pa rin ang katawan. Yummers. Mababa ka sa kanyang katawan ng tapang. Binati namin ang matanda. Lolo, narito po sila para magpagamot sa inyo. Sasabihin ko sana na ako ang magpapagamot, pero naunahan niya ako. Ikaw ang magpapagamot, di ba? Tanong ng matanda. Paano niyo po nalaman? Nagtatagang tanong ko. Wala pa namang nababanggit si Michelle rito. Ramdam ko ang presensya ng hawa ng aswang sa iyong katawan. Hindi lang aswang ang gumawa niyan sa iyo. Isa rin siyang mangkukulam. Kaunti na lang ay kakalat na sa katawan mo ang hawa ng kulam. Sagot ang matanda. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi ng matanda. May kinuhang mga gamit ang matanda at inilagay iyon sa mesa na nasa tapat namin. May 2 botelya ng laman na itim at pulang likido. May isang grapo na ang laman ay dinigdik ng mga dahon at iba-iba pa. Pagkakita ko pa lang sa mga yon ay nangangati na ang buong katawan ko na para bang tinusok-tusok ng maliliit na karayom. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Basta ang sinabi ng albularyo ay umupo ako at kung maaari ay pumikit lang. Inutusan niya si Michelle na magpakulo ng mainit na tubig na sinunod naman ng dalaga. Kinuha ng matanda ang pulang likido at ipinahid iyon sa aking noo. Sinabi niya na makakaramdam ng init ang aking katawan. Sinabihan ako na pumikit dahil mag-uusal siya ng dasal para mas lumabas sa katawan ko ang anumang kulam na inilagay niya bukod sa panghawa. Habang nakapikit ako, ramdam kong uminit na masyado ang aking katawan. Kasabay ng maramdaman kong ang malagkit at mabaho na namumula sa aking pawis. Napatakip ako ng aking ilong. Mabaho talaga iyan dahil nabubuo ang kulam na ipinaloob niya sa iyong katawan. Paliwanag ng matanda. Matapos gawin iyon ng matanda, inabot ni Michelle ang isang baso na may laman na maligamgam na tubig. Kinuha iyon ng manggagamot at pinatakan ng itim na likido. At nang dinurog pa ng mga dahon na nasa garapon. Pagkatapos ay nagpausok siya sa loob ng silid. Kinuha niya ang libreta sa togador at nag-usal ng orasyon sa lingwahe na hindi ko maintindihan.
May naging kaaway ka ba noon? Tanong bigla ng matanda. Wala naman po akong matatandaan na may kaaway ako. Paliwanag ko. Sigurado ka? Wala ka bang nasaktan na tao o lalaki noon? Tanong ng manggagamot. Bigla kong naalala ang naging ex ko na si Patrimonio. Nakipaghiwalay ako dahil nakilala ko ang aking asawa. Mayroon po akong naging kasintahan noon na iniwan ko dahil kay Ron. Matanda ang gumawa nito sa iyo. Nilawayan niya ang iyong pagkain para maging aswang ka. Hindi lang iyon, gusto kanyang parusahan sa pamamagitan ng kulam. Hindi ko akalain na ganun pala kalaki ang galit sa akin ng lola ni Patrick. Dahil ang totoo, may dahilan ako kung bakit iniwan ko ang kanyang apo. May mga ginawa pang matanda bago sabihin na ayos na ako. Ariyan yung pinainom niya ako at suka ako ng suka. Binigyan niya rin ako ng kung anong likido. Naipata ko daw iyon sa aking kakainin para tuluyan na akong gumaling. Sa maniwala kayo sa hindi, ay may isinuka akong ibo na itim at wala pa itong mga balahibo. Kasabay ng pagkain na kinain ko nung birthday ay hindi talaga siya natunaw. Sobrang baho niyon. At ang nasabing ibon ay kinuha ng matanda at saka sinunog yon. Gusto mo ba na parusahan natin ang matanda? Hindi na lolo. Ayaw kong gumanti ng masama sa gumawa sa akin ng masama. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin. Bago kami umalis, nagbigay kami ng kaunting tulong sa matanda. Lalo na at mag-isa na lamang siya sa buhay. Pinapadalhan na lang ng pera ng kanyang mga anak ito at ayaw sumama sa mga ito. Nagpaalam na kami rito na uuwi na at nagpasalamat. Kada kumakain ako noon ay pinapatako yung likido na bigay niya at unti-unting nagiging maayos na ang aking pakaramdam. Isang gabi habang kumakain nga kami ng hapunan, naisip kong puntahan ang matanda. Hindi pumayag ang aking asawa sa bala ko. Gusto kong humingi ng tawad. Paano kung ulitin niya ang ginawa niya sa akin? Paano kung mag-uutos siya ng ibang tao? Nag-aalangan na tanong ko. Tama ka nga, pero kailangan nating magpasama sa matanda. Yung albularyo. Paano kung atakihin tayo, lalo at isa siyang aswang? Suwestyon ng aking asawa. Pumayag naman ako. Nakiusap ako kay Michelle tungkol doon at pumayag naman ang kanyang lolo. Kinabukasan nun, kasama ang aking asawa si Michelle at ang matanda, tinungo namin ang lugar ng matandang babae. Nagtanong-tanong kami kung saan ito nakatira. Sa isang maliit na kubo lamang nakatira ito, sa isang liblib na baryo. Nung nandun na kami sa nasabing kubo, agad akong kumatok sa pintuan. Binuksan niyo ng matanda na walang iba, kundi ang naging kusinera ko sa isang araw. Biglang tumalim ang kanyang mga mata, kasabay ng pamumula ng kanyang mga mata nang makita kami. Anong ginagawa ninyo rito? May kailangan ba kayo sa akin? Galit niyang tanong. Napatingin ako sa kanyang braso na may benda. Napuruhan siya ng manggagamot. Lola, wala kaming balak na masama. Wala kaming balak na manggulo. Gusto lang sana naming malaman kung bakit ninyo ako kinulam at hinawaan ng pagiging aswang. Kalmadong tanong ko. Biglang tumulis ang kanyang mga kuko, kaya bahagya akong napaatras. Nagtungo sa aking harapan ang manggagamot at inilabas ang buntot pagi at ang isang matalim na gulok. Gawa sa tanso ang gulok. Hindi lang tanso, punong-puno iyan ng orasyon na may nana pa sa tatay ni Lolo. Paliwanag ni Michelle. Biglang nagbago ang anyo ng matanda. Pumurma siya na parang asong ulol, kasabay ng paglabas ng balahibo sa kanyang katawan. Mas malaking aso kung ikukumpara sa normal na aso. Matulis din ang mga iyon. Tumulis din ang kanyang mga ngipin,
kasabay ng pagtulo ng kanyang mga laway na nakakasulasok ang amoy. Inutusan kami ng matanda na umatras ng bahagya dahil baka madamay kami. Naglakad pa palapit ang matanda sa aswang. Habang nakaamba ang gulok, kami ay nagtago sa puno para hindi kami madamay. Tumakbo pa palapit ang lolo na Michelle at nang pupuruhan na ang aswang, kaagad itong nakaiwas. Kaya naman nakabuelo ang aswang at sinipa ang matanda. Nataranta ako noon pero sinabihan ako ni Michelle na maghintay lang. Ipinatong ng aswang ang paa sa likod ng matanda. Ngunit naging mabilis ang pangyayari. Sa isang iglap ay natamaan ng aswang sa kanyang paa, dahilan para hindi na siya makatayo. Lumabas na kami sa aming pinagtataguan at lumapit sa aswang na unti-unting nagbago ang anyo. "Huwag kang lalapit sa akin. Trinaydor mo ang aking apo. May nahal ka niya ng totoo pero ipinagbalit mo siya." Napaawang ang labi ko at nanlaki ang aking mga mata. Ibig sabihin, siya talaga ang lola ni Patrick. Ang ex-boyfriend ko noong nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. Si Patrick ay driver ng kumpanya. Iniwan ko siya dahil nakilala ko si Ron, ang aking asawa na ngayon, na isa sa mga umaangkat ng produkto namin kung saan ako nagtatrabaho dati. Mas kayang ibigay ni Ron ang magandang buhay, kaya siya ang pinili ko at siyempre mahal ko siya. Lalo at nakikita ko kung gaano siya kasinsero sa akin. "Patawarin niyo po ako, Lola, kung nagawa ko man yun. May mga bagay lang talaga na hindi para sa'yo. Naging praktikal lang po ako at saka nakita ko rin si Patrick na minsan na may kasamang ibang babae." Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Humingi siya ng tawad sa mga nagawa niya. Tinulungan namin siyang makapasok sa kanyang kubo at ginamot. "Napakabait mo, anak. Kahit ginawan kita ng masama, tinulungan mo pa rin ako. Pwede na kayong umalis. Magiging maayos din ako. Ako na ang bahala. May lana ako dito sa bilahan." Nagpaalam na kami at umalis ng bahay na yon. Masaya ako nun dahil kahit naging masama siya sa akin, nasuklian ko naman iyon ng kabutihan. Ganon rin sana tayo. Dapat suklian natin ng mabuti ang isang tao kahit ginawan tayo ng masama. Minsan nagiging masama ang isang tao dahil rin sa hindi magandang nakaraan. At sa kabutihan na ipinapakita natin, pwede iyong maging daan para mabago siya o di kaya magbago siya ng tuluyan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Magkapihan na tayo.